I suggest, ma'am, magpa-site visit kayo sa amin. Puntahan namin yung area. Yun ang reason kung bakit meron tayong commitment. Kumbaga, pili kayo ng makina. Kung nakapili kayo ng makina, puntahan namin yung area, bisitahin namin, assist namin kayo what to do. Kapag nagpa-site visit tayo, paplanuhin natin doon saan tayo maghasaksak ng heat gun, saan yung pwesto ng ilaw. Lalo na sa probinsya kayo. Ay, ang mga ilaw, very crucial yan pag nasa bukid. Pupuntahan ng mga insekto yan Oo, totoo. Yun. Kakarga ka tubig Yun yung reason kung bakit tayo may site visitation. I-explain namin saan natin ilalagay yung mga ilaw doon, yung mga yon. Titignan lahat yan. Ang reservation namin, 20,000 lamang. Pero yung 20,000 namin, uubusin namin sa pag-assist sa inyo. Pero to be deducted on the package. Kunyari, 300,000 yung package na napili mo. E nag-reserve ka ng 20K. Babawas natin yung 20,000. Pero yung 20,000 na yon, it's a commitment ninyo sa amin. Na kung saan, magkatrabaho na kami. Puntahan namin yung area, magpapa-water analysis na kami. Kasi yung water analysis pwede kayo magpa-water analysis, kayo magbabayad. Sa amin naman, nakalagay naman dyan Kami nang bahala doon. Building layout. Tapos yung kontrata, kami rin magpapanotaryo. Pero yung reservation nyo is non-refundable. Ginastos na namin Hindi na namin mare-refund yung mga trabaho namin na yun. 20,000 is reasonable for the reservation. Ba't ka mo? Magkano ang gas ngayon? Magkano ang tao ko na binabayaran papunta doon? Yung notaryo pa lang, magkano? Ilang percent kay attorney dyan? Madali tayo magplano sa building once na may engineer na pumunta doon sa inyo. Naku, 850,000 na. Sobra na yun, sir. Building at machine. Pero I could say, kasha yan. May panggalon na yan, may pang-deliver na yan. May pang-tricycle na rin yan. Package 9 po? Kahit package na yun. Kapag kakinapos ka, sir, installment mo na lang yung iba. Ganun lang ako kadali kausap. Basta importante, ma-start mo yan. Ipinakita ko na sa inyo yung progress. Pinakita ko na sa inyo na this business is a life-changing business. Nasa inyo na lang kung kaagatin nyo or hindi. Na ang tubigan, pwede kang umasenso. Pwedeng yumaman, pwedeng maging settle down ka lang. Nasa iyo yan kasi negosyo yung tinatayo mo. Diyan ka depende sa sipag mo yan. Water station is really a life-changing business. Kaya lang, kailangan mo ng puhunan. Kailangan mo ng mag-a-assist sa'yo. Kailangan mo ng good marketing. Kailangan mo ng good management. Kapag kami isang nawala doon, sir, medyo negative ka. Marami nagsasara tubigan. Alamin mo bakit nagsara. Okay ba yung makina? Okay ba yung management? Baka ninanakawan ng mga tauhan yan. Baka naman yung may-ari walang hiya. Kailangan marunong kang humawak ng tao. Yun ang natutunan ko sa negosyong tubig. Sabi ko, tauhan ko na lang to Natataasan pa ako ng boses Kailangan kong makisama. Iba-ibang pinagdadaanan. Marami ako naging client. 10 years kaming nagtubigan, di naman kumita. Pag pinuntahan ko yung bahay, nung nakilala kita, wala kang tricycle. Ngayon, naka-Ford ka na. Ang laki-laki na ng bahay mo. Ano bang business mo? Tubigan? Dalawa sakyan mo? Meron kang 6 na tauhan? Hindi pala kumikita yung tubigan mo. Nakapagpagawa ka ng bahay na malaki. Tapos sabihin mo hindi kumikita. Iyon lang ang source of income. Hindi kumita kasi feeling mo unsatisfied ka. Pero as long as you are satisfied, lakihan mo yung goal mo. Kung gusto mong makita yung kita mo. Kasi ang tubigan, unlimited na market yan. Kung magaling kang mag-marketing, magaling kang mag-management, may sistema kang ginawa. Yung sistema ko, pwede kong i-share sa inyo. Pero hindi lahat ang system na yon pwedeng maging applicable sa negosyong tinayo nyo. Pero we will assist you kung paano. Sir Alfred, pag may tauhan kaming ganito, ano magandang gawin? Credible ako na mag-advise sa negosyong water refilling station kasi dyan ako galing. Negosyante ako ng tubig na naging successful. Tsaka may resulta akong pinapakita sa inyo. Anything na bebenta mo, kukuha tayo ng permit sa gobyerno. Mining, gold, nickel, copper, tubig. Natural resources natin yan Pag binibenta mo tubig, kailangan mo ng water permit. Ngayon, pag hinanapan ka ng water permit, kailangan mag-apply ka sa NIA or NWRB, National Water Resource Board. Kuha ka ng water permit doon. Ngayon, pag kinuhanan po kayo, i-report mo sa DNR yan. Ngayon, kung bumibili kayo ng tubig sa Nawasa, bumibili kayo ng tubig sa Nawasa Sila meron. Kapag hinanapan ka ng NWRB, kumuha ka ng kopya sa Nawasa at ibigay mo sa kanila. Tapos, wala ka gastos. Tipid. Alam mo naman, pag father's advice, you will never get wrong. Di ba, tay? Pero sir, sa kanya naman, magre-rely na siya doon sa Nawasa. Pero ang sinasabi ko po kasi mas maganda na dalawa. Better to have both. Kapag meron kang dalawa, yung Nawasa, for example, kulang yung tubig na sinusupply ng Nawasa. Yung totoo bawal mong higupin yung tubig ng Nawasa Hindi mo pwedeng higupin yon para lumakas lang yung tubig. Bawal yon. Pag kinakapos, siyempre, controlled ka. For example, dapat makaka-deliver ka pa ng tubig. So, mas maganda meron kang backup. Walang problema ang shallow well, sir. Kahit nga bigyan mo kong
tubig galing ilog, kaya natin linisin yan eh. Kaya ka po kayo bumibili ng machine sa akin para ayusin yung problema ng tubig. Gawin mo na lang, may abang yung talkal na papunta. Oo, sir. Pasok daw sir. Tayo nang bahala doon, siyempre. Kumbaga, sir, ganito yan eh. Kakampi nyo ko eh. Kung paano tayo kikita sa negosyong to, yun yung gagawin natin. Ang goal namin, makabawi ka agad sa puhunan mo na nilabas. Yun ang goal natin. Huwag nyo kami nga awayin, sir. Kasi kakampi nyo kami. Whatever na pwede natin magawa para makatipid ka, pero good quality pa rin yung makukuha natin. Ayun yung option natin. If magbigay tayo ng advice na we could use the Nawasa, we could use the deep well, shallow well, yes, we could still use anything. Basta lang